What's up, Mami? And me! Samahan nyo kami ni Bella sa aming A Day in My Life dito sa probinsya. Ngayong araw nga gaganapin yung birthday ni Bella. Ngayong araw nga ipupunta tayo sa palengke para bumili ng biko. Maaga nga tayo pumunta sa palengke para hindi tayo maubusan dahil hindi naman to ino-order. Basta bibilhin mo na lang to sa palengke. Bumili na rin pala ako ng plastic baso. Bumili rin ako ng stick, gagamitin ko sa hotdog. Pagkatapos namin dito, umalis na rin kami at hindi ko na nga na-videohan. Makikipag-meet up nga pala ako dun sa kababata ko dahil inimbita ko siya ngayong birthday ng anak ko. Dito kami nagkita sa tapat ng care service ko, kanto ng Angadanan. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang kami ulit nagkita. Noong maliliit kami, magkakapit bahay lang kami. Sa ngayon, sa baryo na sila nakatira. Para po kaming magkakapatid niyan. Sa dinami-dami nang nangyari sa buhay ko, ngayon lang kami ulit nagkita. Hindi nga kami naubusan ng kwento. Ang sarap po kasing balikan yung mga nakaraan. Yung tipong wala kaming iniisip kundi maglaro lang. Pagkatapos tatawagin kami ng mga magulang namin, kakain na. Tapos manonood ng mga teleseryeng paborito namin. Inaabangan namin gabi-gabi. Kahit takot kami sa dilim, mapanood lang namin yung paborito naming teleserye noon. Hanggang alaala na nga lang tayo. Mapapatawa ka na lang talaga. Inayos ko na nga yung mga balon. Lalagay ko na nga lang sa taas ng kurtina. Nagwalis nga muna si Arlene. Arlene nga pala yung pangalan niya, kababata ko. May asawa at anak na po siya. Hindi lang po niya sinama dahil nahihiya daw po. Inuro nga muna namin yung lamesa para magkaroon ng space sa may kurtina. Dahil ilalagay ko na nga yung pangalan ni Bella dito. Habang naglalagay nga ako, nandito naman si Bella sa may likuran ko. Naglalaro ba to or nakatingin sa akin? Ewan ko ba mga kamami and me? Excited yan. 4 years old na po siya ngayong birthday niya. Ganito na nga yung kinalabasan ng decoration ko. Pagkatapos ko nag-decoration, nagsaing nga muna ako. Ito ang hotdog ay tutuhugin natin mamaya ng stick. Nagluto nga muna ako ng ilang piraso dahil kakain na daw si Bella, nagugutom na. Ang sarap nga uminom ng malamig na malamig mga kamami and me. Dahil sa araw na to ay maghapon ng brown out. Kaya sobrang init. Tapos na nga kumain si Bella at ako naman inaasikaso ko na yung hotdog. Habang nagkakwentuhan kami ni Arlene. Katapos nga kumain ni Bella, dito sila pumwesto sa labas. Nainitan nga yung magtita dahil wala nga kuryente. Sinabihan ko nga si Bella na pumunta na maligo. Naglotion ko na nga siya pagkatapos niyang maligo. Naglinis po kasi ako ng karne kaya yung amoy ng kamay ko ay malansa. Kaya siya na lang po yung pinaglotion ko. Nagluto nga pala ako ng tinolang manok pananghalian namin. Tinanggal ko na rin yung mga lumulutang na dent. Galing po yan sa karne. Dito ko na nga lang nilagay sa nakahandang pagkain ng aso ko. Pinitas ko nga muna yung papaya din sa may bakuran. Sasahog natin sa tinolang manok. Kumukulo na yung karne kaya nilagay ko na yung papaya. Ganito nga yung epekto kay Bella nang walang kuryente. Sobrang init na init kaya naghahanap ng electric fan. Tumigil din ho siya sa pag-iiyak. Tinawag ko na nga siya para kumain. Kain po tayo. Ulam po namin, tinolang manok. Dito na nga kami pumesto kumain sa labas dahil mahangin-hangin. Dumating na po yung mga in-order kong pagkain. Nag-order po ako ng Shanghai. Nag-order rin po ako ng mix kakanin, puto, dinuguan, pansit, tsaka spaghetti. At syempre yung luot bag para sa mga bata. Pupunta sa birthday ni Bella. Nilagay na namin sa stick yung mga hotdog isa-isa. Sa dulo, sinamahan ko ng marshmallow. Nilagay na nga ni Arlene sa lamesa. Pagkatapos, binihisan ko na si Bella at sinuot ko nga yung kwintas na binili ko. May kapares nga itong hikaw pero ayaw na isuot ni Bella. Hindi ko na nga pinilit, baka tanggalin lang niya. Nag-aala princess na nga siya sa suot niyang damit. Dito ko na nga tatapusin yung aking video dahil hindi po tayo makapag-upload ng mahaba. Abangan nyo na lang po sa part 2 yung mga kaganapan. Bye-bye!